ngayong natapos na po ang oral arguments ay bukas na magbobotohan ng mga senator judges kung dapat bang i-acquit o i-convict si Chief Justice Renato Corona. Boboto ang mga senador sa bawat isa sa tatlong articles of impeachment. Unang pagbobotohan ng Article 2, susunod ang Article 3 at huli ang Article 7. Isa-isang tatawagin ng presiding officer mga senator judge na sa alphabetical order at sa kanila sasabihin kung guilty o not guilty ang kanilang hatol. Pwede rin naman mag-abstain. Pinakauling boboto si Senate President Juan Ponce Enrile. Maaaring makonvict si Corona kung aabot ang guilty votes sa 16 o 2/3 sa mga senador sa kahit isang article of impeachment lang. Kung sa unang article pa lang, halimbawa, yung maabot na sa 16 botong guilty, hindi na pagbobotohan pa ang dalawa pang articles. Kung hindi naman naabot sa 2/3 ang boto sa lahat ng articles of impeachment, ma-acquit ang punong maestrado. At sa puntong ito po ay makakusap po natin si Attorney Karen Jimeno, isa po sa mga tagapagsalita ng defense panel. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Jimeno. Hi, magandang gabi, Gina. Apo, at ito pong sa tingin nyo hubay sa kabuuan, ito pong pagkakalatag ng closing arguments ng defense panel, na-serve nila yung purpose na kumbaga kumbinsihin yung mga hindi pa nakukumbinsi ng mga senador. Sa palagay namin, based on the legal arguments, pinakita ng defense kung anong basis kung bakit dapat ma-acquit si Chief Justice Corona. Unang-una, pinakita dito na based on his SALN, lahat ng kanyang pag-aari nakalagay dito. At ang only asset na hindi nalagay dito ay ang kanyang dollar deposits. At ang dahilan dito ay meron tayong malinaw na batas na naglalagay ng absolute confidentiality of dollar deposits at yung ating saligang batas na nagre-require ng filing of the SALN says that it's subject to what is provided in the law. So, makikita natin na mukhang merong gap dito yung law o pagkukulang. Pero ang solusyon ay siguro baguhin ang batas at hindi tayo mag-impeach ng isang tao na merong sariling interpretasyon sa batas, especially if this is made in good faith. So palagay namin hindi makatarungan na mag-impeach ng isang tao tulad ng ating punong maestrado based on his own interpretation of the law, which appears to be a reasonable interpretation. Apo, Attorney, yun nga po, yung nabanggit ni Attorney De Los Angeles kanina, parang kahit papano ay nagkaroon ng breach of the law dito sa hindi niya pagde-declare. Pero yun nga po, hindi ho ba hindi kaya ito maaaring magdulot ng president kung sakaling ma-acquit si Chief Justice Corona para doon sa ibang mga, doon po sa mga talagang tiwaling opisyal ng pamahalaan ay convert sa dollars yung kanilang accounts at maprotektahan naman sila ng FCDA? Hindi ako sang-ayon sa ganyang interpretasyon. Unang-una, ito nga yung pwede mag-udyok sa ating mga mambabatas na baguhin yung batas. Gawing klaro dito na yung absolute confidentiality ng RA 6426 ay dapat walang, na hindi kasama yung sakop dito ang SALN. Apo. At kasi makikita nyo rin yung pinirmahan ni Chief Justice Corona doon nga sa declaration niya sa SALN. Nakalagay dito subject only to the local currency deposits, yung Bank Secrecy Deposits Act na hindi kasama yung RA 6426. Pangalawa, dapat siguro katulad ng narinig ko recently na yung pag-file ngayon ng SALN ay may kasama ng guidelines na dapat kasama dito yung dollar deposits. Ito na yung isang pagkakataon na klaruhin nila sa mga nagdedeklara na kailangan kasama yung dollar deposits. And sa pagkakaalam ko nga, yung kanina yung sinabi rin ng prosecution na dapat kasama yung dollar deposits based on the exchange rate. But how do you even determine kung ano yung tamang exchange rate? Then public officials can claim na ang ginamit kong exchange rate ay mas mababa or mas mataas, kaya iba yung nakadeklarang amount dun sa total pesos deposits na nakalagay sa SALN ko. So ito yung mga nakikita natin na hindi masyadong klaro, walang clear guidelines on how people like our public officials who file SALNs should declare their assets in the SALNs, especially in relation to foreign currency deposits. Apo, Attorney, nagkaroon ho ba, maiba naman po ako, nagkaroon ho ba kayo ng pagkakataon na makausap si Chief Justice Renato Corona ngayong hapon o nalaman niyo po ba kung may plano po siyang dumalo bukas o mananatili na lang siya sa ospital? Hindi pa ho namin nakakausap si Chief Justice Corona kasi sa kasalukuyan nasa Senate pa rin kami. Pero ang alam ho namin ay nasa Medical City pa rin siya ngayon at patuloy na nakakonfine. Susubukan niya ho sigurong dumalo bukas pero depende rin ito kung ito'y advisable according to the doctors or kung kakayanin no ng kondisyon niya. Apo. Attorney, siguro panguling salita po at
paalala po sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon? Sana ay nakinig sila sa closing arguments. Alam ko medyo mahirap maintindihan, lalo na dahil ang basihan ho ng defense sa kanilang pinaglalaban dito ay based on our laws, kung anong nakasaad sa ating mga batas. Sana ay huwag tayo magpadala sa ating mga emotions na kung hindi natin gusto si Chief Justice Corona as a person, kailangan tingnan natin dito ano ba talaga yung mga issues. Nagpadala ba tayo sa propaganda sa mga nakaraang buwan? At ang importante dito, in the first place, impeachable offense ba talaga ang isang taong naglahad ng kanyang mga pag-aari, na nagbigay na ng unconditional waiver, na tignan ng lahat ng kanyang mga deposits. Doon sa paglalahad ni Congressman Fariñas, sinabi niya yung mga tinatawag nating palusot ni Chief Justice Corona. Pero ang sa amin naman, kung kumbinsido silang puro palusot ito, bakit hindi sila nag-cross-examine? Bakit winave nila ang right nila to cross-examine? Gayong meron na silang unconditional waiver para tignan kung totoo ba yung sinasabi ni Chief Justice Corona. Para naman mapatunayan nila kung may mali pa talaga dito. Ang isang may isip natin, bakit ba sila nag-waiver is because pagka tinignan nila at sinilip nila, mapapatunayan na hindi talaga tama ang kanilang mga sinasabing pagdududa. So sana maging patas yung labanan dito at tingnan talaga yung batas at ebidensyang napresenta sa impeachment court pag nagkaroon ng desisyon ng ating impeachment court. Maraming salamat po, Attorney Karen Jimeno, isa po sa mga tagapagsalita ng defense panel. Samantala, bukas na nga po magbobotohan ng mga senator judges at hindi po sila obligado na ipaliwanag yung kanilang gagawing pagboto kung guilty or not guilty. Bagamat meron po silang 2 minuto kung gugustuhin nila na magpaliwanag kaugnay po ng kanilang boto. At yung nga pong mga senator judges ay kakailanganin po nila na makabuo ng 16 na boto para makonvict si CJ Corona at 8 lamang po para ma-acquit kaugnay po na mga kasong kinakarap po niya dito po sa impeachment court. At gaya po ng nabanggit natin kanina ay natapos na po ang closing arguments ng mga magkabilang panig, ang defense at prosecution panel, kung saan nga po dito ay muling in-establish kanina ng prosecution panel na tila ba naging pattern na ni CJ Corona na hindi po nagdedeklara mula 2002 at hanggang 2010 ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na naging sentro po mismo ng talakayan ngayong maghapon.